May mga pagkakataon ba na nararamdaman mo na parang nagbago na ang lahat? Yung tipong sa una lang pala masaya ang pagpili mo sa akala mong magpapangiti sa'yo hanggang dulo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa oras ng tanghalian, alam kong nagustuhan nila ang niluto ko. Naubos eh. Baby, sabi ko sa'yo eh, masarap yung niluto mo. Tingnan mo, ubos. Oo nga eh. Kulang pa nga ata, Aaron. Okay lang yung baby. Nakakain na naman ng lahat eh. Tsaka, pinagpapawisan ka. Teka, at pupunasan ko. Kaya ito, habang pinupunasan ni Aaron yung pawis sa mukha ko, napansin ko na pinagmamasdan ako ni Ben na aba, nakatingin sa akin na nakasimangot. Ayan, okay na. Fresh na ulit. Wika ni Aaron. Salamat baby. Ikaw din, pinagpapawisan ka na. Pupunasan kita. Wika ako naman. Kaya lang, nagulat ako kasi naman, mukha lang naman ang pupunasan ko. Pero aba, nagubad si Aaron. Aaron, bakit ka nagubad? Dave, punasan mo na yung mukha ko. Pababa sa dibdib ko. Pawis na pawis eh. Ang init kasi. Okay. Teka lang. Wika ko naman. Kaya ito, kumuha na ako ng maliit na towel at pinunasan ko na mukha ni Aaron. Pababa sa dibdib. Matambok ang dibdib ni Aaron na medyo balbon na maputi. Kaya ito, pinunasan ko na maayos. Ang init! Napalingon ako sa nagsalita. At pagkakita ko sa kanya, parang bumagal bigla ang oras. Habang pinagmamasdan ko siyang dahan-dahan na naguhubad ng damit niya. Di ko maiwasan na hindi mapatingin sa morenong katawan ni Ben na parang inukit ang hulma. Kasi naman, napakaganda ng katawan niya. Hindi naman siya ganun dati. Napakalaki ng pinagbago. Tapos, bigla siyang tumingin sa akin kaya umiwas na ako ng tingin. At ito si Aaron, nakapikit lang. Buti na lang di nakita ni Aaron na nakatingin ako kay Ben. Aaron, tara na. Bumalik na tayo sa bahay. Sige Dave, tara na. Kaya naman ito, bumalik na kami. Lumingon pa nga ako kasi naman may sumisigaw. Alam kong si Ben yun na nagpapapansin at aba. Nakangiti pa. Kala mo naman natutuwa ako. Dave, alam kong ginugulo ka ni Ben. Huwag mo nang pansinin yun. Hindi na ako sumagot sa sinabi ni Aaron. Sa halip tinago ko na lang ang usapan. Yung tungkol lang sa aming dalawa. At eto, diretso lang kami sa bahay nila Aaron. At dahil napakainit ng panahon, nandito lang kami sa labas ng bahay sa ilalim ng puno.
Medyo nakakainip nga pero okay lang. Dapat pala, doon na lang kami sa malaking bahay. Doon sa dati kong silid. May aircon kasi doon Kaya lang, silid na yun ni Ben ngayon. Kaya ito, sa paglipas ng mga oras, nakatambay lang kami dito. At nang dapit hapon na. Dave, magluluto na ako ng hapunan natin. Tutulungan na kita, Aaron. Wag na, Dave. Kaya ko na to. Diyan ka na lang. Huwag kang aalis dyan Para di mo malaman kung anong lulutuin ko. Ano ba yan? Bakit secret yung lulutuin mo, Aaron? May okasyon ba? Kaya lang, bago pa sumagot si Aaron, sumisigaw na si Maki na tinatawag yung pangalan ko. Nakakatawa Uy, Maki, bakit ka ba nasigaw? Dave, samahan mo ko. May kukunin lang ako. Saan naman, Maki? Malapit lang, Dave. Tara na, samahan mo ako. Teka lang, Maki. Magpapaalam lang ako. Aaron, alis muna ako. Kasama ko lang si Maki. Sige lang, Dave. Pagbalik mo, luto na to. Sige. Alis na ako. Kaya naman, umalis na din kami kaagad. At eto, naglalakad lang kami sa labas. Hindi ko nga alam kung saan kami pupunta. Uy, Maki. Saan ba tayo pupunta? Diyan lang sa ilog. Sa ilalim ng tulay. Kukuha lang ako ng puting buhangin. Yung ilog kasi dito, kulay puti ang buhangin. Kaya lang hapon na. Baka gabihin pa kami. Teka lang, Maki. Saan mo pala gagamitin at saka nasaan ang lalagyan mo? Gagamitin ko sa mga halaman ko. Doon sa maliliit na cactus na regalo sa akin ng Kuya William mo. Ang cute Kaya naisip ko na lagyan ng puting buhangin para mas maganda. Okay. Wika ako. Kaya ito, diretso na kami sa ilalim ng tulay. Pagkarating namin, nagmamadali na ako. At baka gabihin kami. Kaya ito, habang kumukuha kami ng buhangin, may motor na tumigil sa ibabaw ng tulay. Di ko na lang pinansin, kaya lang. Bigla na lang nagpakita si Ben. Hello, si Ben. Uuna na pala ako, Dave. Diyan ka na. Wika ni Maki na. Tumakbo na lang bigla, bit-bit yung maliit na sako na may lamang buhangin. Oh, bakit ka iniwan ni Maki? O baka naman nagpaiwan ka talaga, Dave. Siguro miss mo na ako, no? Teka, bakit nandito ka, Ben? Sinusundan mo ba ako? Ikaw? Susundan ko? Bakit kita susundan, Dave? Tambayan ko to tuwing hapon. Pero teka, ang cute mo pa din pala kahit 2 taon na nakalipas. Uuwi na ako. Bahala ka sa buhay mo.
Bigla ko naman at eto, naglakad na ako. Bakit kasi tumakbo bigla si Maki? Kaya lang pagdaan ko sa tabi ni Ben, hinawakan niya yung kamay ko, tapos hinila niya ako. At sa sobrang lakas ng paghila ni Ben, napayakap talaga ako sa kanya. At mabilis niyang hinalikan yung labi ko. Parang bigla akong nanghina sa mga nangyari. Kaya lang parang bigla akong nagpaubaya sa halik niya sa labi ko. Sobrang mahigpit yung yakap ni Ben sa akin. Yung tipong ayaw akong pakawalan. Pero teka, mali to. Kaya agad akong kumawala kahit mahirap. Oh. Bakit, Dave? Ayaw mo? Hindi na ako sumagot. Sa halip eto, tumakbo na lang ako. At pag-akyat ko sa ilog, si Maki. Maki, akala ko umuwi ka na. Siyempre hindi pa, Dave. Pero nakita ko yun, naghalikan kayo. Maki, tara na. At huwag mong sasabihin kahit kanino yung nakita mo. Kaya ito, kinaladkad ko na si Maki pa uwi sa bahay. Nagsisimula na ding dumilim. Kaya dapat makauwi na ako. Pero bakit ganun? Bakit parang masaya ako sa halik ng kahapon?